Low-key pakakawalan na nila Luffy. Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1151. At ang unang impormasyon nga sa spoilers sinasabing magpapatuloy daw yung mga pangyayari sa last chapter, which is itong pagsugod ng mga demon giants na tinransform ni Imu. Ngayon nga daw dinagdagan pa ni Im-sama yung mga giants na ginawa niyang demon. Same as sa mga nightmare monsters na nakita natin in last chapter, dinagdagan rin daw ni Gillingham ngayon. Meaning itong unang wave ng army ng mga nightmare monsters na nakita nating umatake sa mga recent chapters na masyadong nadalian lang itong mga giants na talunin, mukhang triple na nga ngayon yung hirap para talunin sila. Since nakita naman natin sa last chapter na bukod sa mga giants, may dinagdag ring additional power up itong si Imu para sa mga nightmare monsters na to. Speaking of Gillingham, makikita nga daw natin sa chapter na to yung hybrid form niya. So ewan ko lang kung nagkaroon ng typo error yung leakers sa information na to, o literal na talagang hybrid form itong makikita natin kay Gillingham. Dahil as per appearance nga ni Gillingham, obviously na makukonclude natin na ito na yung hybrid form niya, since yung mukha nga niya galing sa devil fruit niya at itong katawan naman niya anyong tao. Kaya naman nakakapagtaka kung bakit sinasabing hybrid form itong makikita natin kay Gillingham. Malamang sa malamang baka human form yung tinutukoy dito, dahil sinasabi nga na makikita daw natin yung human face netong si Gillingham, kung saan meron nga daw itong matutulis na ngipin. Bali sa description nga na to bigla kong naalala yung karakter ni Dellinger. Sa mga nakalimutan na miyembro nga siya ng Don Quixote family. Similar nga kay Gillingham meron ding matutulis na ngipin itong si Dellinger. Kaya naman kahambing-hambing nga yung description netong si Gillingham kay Dillinger base sa spoilers. Anyway, sa sumunod na impormasyon nga sinasabing ipapakita daw yung aftermath ng pagsagip ni Chopper kay Scupper Gaban. Kung matatandaan nyo, 2 chapters ago hinulog nga ni Ganku si Gaban pababa sa underworld. Kasabay nga neto yung pagtalon rin ni Chopper para sagipin itong si Gaban. Bali ngayon nga sinasabing nasa baba na daw ngayon itong sila Chopper at Gaban, kung saan ipapakita nga daw yung flashback sa kung paano sinagip ni Chopper itong matanda na to. At dahil nga daw ito sa ine-expect nating guard point ni Chopper. Kung matatandaan nyo guys sa analysis video nga natin nabanggit ko itong possibility na paggamit ni Chopper ng guard point, since gaya nga sa bola kaya ring tumalbog ni Chopper sa form na to na hindi siya nasasaktan. Pagkabagsak nga daw ni Chopper agad siyang naramdaman ni Luffy. At yes, currently nga reunited na itong monster trio natin kay Chopper. Madagdag pa nga sa reunion na to ni-reveal rin daw ni Chopper na itong pagkakakilala nila Luffy at Zoro kay Gaban bilang si Yasan mali daw. Itong matanda nga daw na to actually na si Scupper Gaban. Kasama nga daw siya sa pirate crew ng dating hari ng mga pirata na si Roger. Sa sumunod na impormasyon pa nga bigla raw may humirit na itong si Gaban daw ang ikatlo sa pinakamalakas sa Roger Pirates. Nung marinig nga daw ito ni Gaban biglang nagpanteg yung tenga niya at sinabing siya daw ang ikalawa sa pinakamalakas sa pirate crew nila. Obviously itong information na to pagbibigay na naman ng similarity mula kila Scupper Gaban at Sanji, dahil sila nga ang considered na left hand man ng kanya-kanya nilang pirate crew. Nung una nga nabanggit na ni Luffy itong similarity ni Gaban kay Sanji, at ngayon nga muling pinapaalala ni Oda na talagang may hierarchy sa bawat pirate crew.
Anyway, sa sumunod na impormasyon nga sinasabing tumawag daw ulit kay Loki itong si Mosa at nagpapasalamat nga daw ito sa huling pagkakataon. Baligaya nyo curious nga rin akong malaman kung sino nga ba itong si Mosa na katawagan netong si Loki. At habang tumatagal nga itong Elbaf arc tumataas nga ang suspecha ko na ito si Harul. Bakit? Dahil alam naman natin na ang bawat Dendenmushi sa mundo nire-resemble nila yung mga owner nila. Base nga sa Dendenmushi netong si Mosa kapansin-pansin nga na meron itong mahabang balbas similar kay Harul. Isang ebidensya pa nga itong kakabanggit lang na impormasyon sa spoilers na nagpapasalamat daw itong si Mosa kay Loki sa huling pagkakataon. At nakita naman natin si Harul in last chapter. Diniklara nga niya na lalabanan niya itong mga demonyo sa harapan niya at hindi daw siya tatakbo. Base nga sa statement na to mukhang alam na ni Harul yung magiging kapalaran niya. Kaya naman it makes sense na magpapasalamat siya kay Loki sa huling pagkakataon. So ang tingin ko ang point kung bakit ina-accompany ni Harul bilang Mosa itong si Loki dahil sa guilt. Malamang nagigilty siya sa pagkakatali ni Loki sa pagpatay niya kay King Herald, where in fact alam naman talaga ni Harul na ginawa lang ni Loki kung ano ang nararapat. At ito nga yung protektahan ang Elbaf laban sa nag-anyong demonyo niyang tatay na si King Herald. Bali mabalik nga sa spoilers ang sumunod pa ngang impormasyon sinasabing nag-release daw ulit ng Conqueror Saki itong si Imu. At this time daw mas malakas na Conqueror Saki na ang nirelease niya, kung saan nadama nga daw ito ng buong Elbaf. Lahat nga daw nagulat sa haki netong si Imu, including itong mga bida natin sa Underworld na sila Luffy. Nung maramdaman nga daw ni Luffy itong haki ni Imsama naintindihan na daw niya kung ano ang sitwasyon ngayon sa itaas. Alam niya na merong nangyayaring hindi maganda at kailangan na nilang saklolohan ang mga giants. At ang huling impormasyon nga sa spoilers sinasabing bigla raw nagsalita si Loki. Sinabi nga niya na kakailanganin daw ng grupo nila Luffy yung presensya at lakas niya. Bali sa statement nga na to ni Loki tumataas na nga ang posibilidad na talagang makakawala na itong si Loki pagtapos ng 6 na taon. Pero ipapaalala ko lang guys hindi pa nga fully recovered itong si Loki mula sa mga natamo niyang sugat mula kay Shamrock. Kaya naman kung ano nga ang ipakita sa atin ni Loki once na lumaban na siya at napansin yung hindi naman nakaka-impress wag kayong masyadong madisappoint. Babaan nyo nga lang muna yung expectations nyo sa kanya. I'm sure makakakita naman tayo ng magandang laban sa pagitan niya at sa pinagsamang puwersa nila Brogy at Dory. Anyway, ayan na nga yung maikling spoiler review natin para sa paparating na chapter 1151. Sa mga hindi pa nga nag-a-avail ng napakamurang t-shirts natin available pa nga rin ito sa Shopee. Kaya naman kung may extra nga kayo mag-add to cart na kayo. So yun lang. Peace!